Okay, so pag-uusapan natin yung sikat na washer trick, pagpapalakas ng hatak ng CVT sa pamamagitan ng magic washer. Ayan. Hindi ko to mababaklas sa inyo at hindi ko maipapakita ng actual kung saan talaga nilalagay yung washer, pero susubukan nating i-visualize kasi wala yung tool natin na pambukas. Nag-text ako sa tropa ko pero walang reply tsaka naka-quarantine din kasi medyo nakakatakot lumabas para kunin, pero susubukan kong ipa-visualize sa inyo yung tinatawag nilang magic washer. Yon na sinusuksok bago to ikabit. So kunwari binuksan mo to, pag tinanggal mo to, makikita mo yun nasa gitna niyan yung makinis kung saan nagsaslide yung variator. Doon mo ilalagay yung washer bago mo to isalpak. Okay, so pag-uusapan natin yung apat function ng magic washer, yung pros, yung cons, tapos yung mga misconception. Okay, doon muna tayo sa function. So gaya ng sinabi ko, yung washer nilalagay yon sa pagitan nung boss, yung makintab dito sa gitna na kung saan nagsaslide yung variator, at itong drive face. Ang purpose nun is para mas magkaroon ng distansya tong drive face at saka yung variator. Yun ang purpose nun. Ngayon, pag nagkaroon yun ng distansya, ibig sabihin mas ilalayo niya to mula dito, mas magiging magkalayo sila. Pag mas naghiwalay sila kaysa sa stock setting, ang tendency niyan, dahil mas magkahiwalay sila, itong belt na to, dali, subukan ko ipasilip. Ayan, pag mas magkahiwalay itong dalawa, itong ngayon belt na to ay may tsansa na mas gumitna. So gaganon to, mas papasok siya sa gitna kasi walang nagtutulak sa kanya palabas bukang buka tong dalawang to so gigitna to. Pag gumitna ngayon to, dito naman sa likod, ang tendency niyan dito yung term na tinatawag na sasampa tong belt na to palabas. Kung makikita nyo yung belt ko, hindi siya sagad sa labas dito sa baba, ayan hindi siya nakasampa o hindi siya nakalabas, nakapasok siya, walang washer yan. Ngayon, pag bumuka yung dun sa harapan at gumitna to, dito sa likod sasampa yan. Sabihin, mas lalabas pa siya dito sa edge. Okay, ganon kasimple ang function ng magic washer. Huwag kayong mag-overthink ng kung ano-ano. I-explain ko sa inyo yung pros. Okay, yung pro o yung kagandahan ng paggamit ng washer. Yung magic washer kasi, once na pinasampa niya dito, ibig sabihin yan, yung lowest gear ratio nyo ay mas bababaan niya pa. Ibig sabihin, yung pinaka primera ng motor nyo, again, walang primera, segunda, tercera sa sa CVT. Ano lang to, visualization. Pag mas lumabas yung belt mo hanggang dito sagad, yung pinaka primera mo mas mapuwersa. Okay, so babang baba yung primera mo, sagad na sagad. Okay, ngayon dahil sagad na sagad yung primera mo, mas mabibigyan kanya ng mas powerful na take off ng motor kasi at a certain RPM rate, laging mas mababa yung gearing niya ng konting-konti kumpara sa stock setting. Yun yung pro o benefit ng paggamit ng magic washer. So doon naman tayo sa cons. Ano ba ang cons o yung disadvantage ng paggamit ng magic washer? Una, depende ito sa motor. Okay, medyo subjective con to. So hindi sa lahat ng motor ay yun ang epekto, pero majority
Kapag ka gumamit ka kasi ng washer, dahil pinaghiwalay niya to, kapag sagad na yung buka niya, di ba bubuka yung variator mo, lalapit siya papunta dito sa drive face, so aangat tong belt. Okay, pero dahil may washer sa gitna, ang mangyayari, hindi sila ganong dikit na dikit. So itong belt mo, hindi siya bukang buka pagdating doon sa pinakamataas na gear ratio. Ibig sabihin, oo, binawasan niya, ibinaba niya yung primera mo sa mas mababa pang gear ratio, which means more torque kapag nagte-take off yung motor mo. Pero binawasan niya rin yung highest gear ratio mo, which means yung kwarta mo hindi niya kayang isagad sa talagang kwarta. Medyo may konting kulang. So hindi siya sasagad. Ibig sabihin nun ay malaki ang posibilidad na pag gumamit ka ng magic washer, mababawasan yung top speed mo. Pero marami namang paraan para makompensate mo yun yung kawalan ng top speed, kagaya ng pagmamodify ng torque drive at iba pa. Pero tignan natin kung magagawa natin ng ibang video yan. Bago natin pag-usapan pala yung misconception ng pagkakaintindi sa magic washer, gusto ko lang din sabihin na may possibility rin na dahil yung gear mo ay laging mas mababa kesa sa stock configuration. Kunwari yung pagpa-take off ka pa lang, yung take off ng stock configuration at yung take off ng may washer, mas mababa yung gear nung merong magic washer. Okay? Ganon din habang umaangat yung RPM ng motor mo, yung dapat na gear ratio ng stock, laging mas mababa yung gear mo kapag ka naka magic washer ka. Okay? Kasi nga mas pinagbuka niya to Okay? Kasi to mas buka, mas low yung gear ratio, at pag mas dikit sila, itong drive face at saka variator, pag mas dikit sila, mas higher yung gear ratio. So, dahil laging mas mababa yung gear ratio mo kesa sa stock configuration on a certain level of RPM, may tendency na makaranas ka na parang tumaas yung RPM ng motor mo. Hindi pag naka-idle hindi pag naka-idle. Kapag ka tumatakbo ka na, kapag umaarangkada ka na, hindi sa lahat ng motor pero majority, magkakaroon ka ng pakiramdam na parang nag-gain ng RPM yung motor mo. Nangyayari kasi nun is meron siyang slight na over revolution dahil nga yung dapat na gear ratio niya nung wala siyang washer ay hindi niya nami-meet at a certain RPM. Mas mababa siya palagi. So nagko-konting over revolution, pero nagagawan naman yun ng paraan sa pamamagitan ng pagtitimpla ng bola. So napag-usapan na natin yung function, yung pros and cons. Doon tayo sa misconception. May mga nagsasabi na nakakadagdag daw yung washer sa pag-gain mo ng top speed. Hindi totoo yun, kasi ang washer, it's either sa maliit na tsansa i-maintain niya yung top speed mo. Depende yan sa power band ng motor Pag wide yung power band ng motor mo, may tendency na hindi mawala yung top speed mo. Pero yung mga motor na narrow power band, yun yung mga motor na halimbawa stock bola mo, naggaan ka lang ng 1 gramo straight, binawasan mo na 1 gramo, ang laki agad nung naramdaman mong pagbabago sa motor mo. Yun ang senyales na maliit lang yung power band ng motor mo. Maiksi lang yung power band niya. So pag maiksi ang power band ng motor mo, may chance na pag gumamit ka ng magic washer, mababawasan yung top speed niya. Pero kung wide yung power band ng motor mo, hindi siya mababawasan ng top speed. Pero maliit na chance lang yan. Hindi lahat ng motor ganon. So, dahil nga pinaglayo niya tong dalawang to, malaki ang posibilidad kasi talaga na hindi niya tong maididikit tong variator dito sa drive face para ibukato ng husto at ibigay ka sa sagad na kwarta o yung highest gear ratio. Assuming na primera, tercera, kwartas lang tayo o primera, segunda, tercera, kwarta, ganon. Hindi niya maisasagad yung pinakamataas na gear ratio. So, saang banda
saang banda niya dadagdagan yung top speed? Wala, 'di ba? So yung mga kapwa natin YouTuber dyan na nagsasabi na nakakadagdag ng top speed yung magic washer, huwag nyo nang paasahin yung mga viewers natin. Okay? Pero again, pag nabawasan ng top speed mo at kunwari naglagay ka ng magic washer, ayun na, ang ganda na ng arangkada ng motor mo, ang ganda na ng take off. Pero sa oras na mabawasan ka ng top speed, may mga workaround naman dyan. Titimplahan mo yung ibang parte, which is pag-uusapan natin sa susunod. Ang isa pang misconception is, kaya daw mas malakas ang damba ng motor pag naka magic washer ay dahil sa pinaghiwalay niya to. Ang mangyayari, tong belt na to naglo-loose siya ng konti, na parang nagne-neutral siya dito banda. And then dahil daw naka-neutral siya, at kapag piniga mo na yung throttle at nagsimula nang dumikit to dito, iipitin niya na yung belt. May delay yung pag-ipit niya ng belt. May buwelo daw siya. Hindi. Kasi una sa lahat, hindi ka dapat nagkakaroon ng neutral dito. Laging nakakapit. Lagi yan. Pag naglagay ka ng washer, o di naglagay ka ng magic washer, siguruhin mo na hindi nagsislip yung belt mo. Hindi dumudulas. Pag yung magic washer mo ay nag-cause ng pagdulas ng belt mo dito, pag inikot mong ganyan parang naiiwan yung belt mo, pag ganon, ibig sabihin masyadong mataba yung magic washer na nilagay mo. Palitan mo ng mas manipis. Okay? Kasi una sa lahat, yung buwelo ng neutral ay hindi dito kinokontrol. Okay? Kasi pag ito maluwag dito, magkukos yan ng kanal sa drive phase mo tsaka sa variator mo, tapos magkukos din siya ng maagang pag wear and tear o pagkaluma ng belt. Okay? Dito kinokontrol ang neutral kasi nandito yung clutch mo. Dito kinokontrol yung buwelo ng neutral mo sa clutch spring, nasa loob. Okay? So share ko lang, bakit sa akin hindi nakasampa? Bakit sa akin hindi nakasampa? Medyo pasok siya. Tapos medyo mahigpit to kung mapapansin mo. Kasi sa akin hindi ako naglagay ng magic washer. Pangalawa, yung nandito sa gitna na makintab kung saan dumudulas-dulas tong variator, binawasan ko ng 1 mm para mas magdikit pa sila. Hindi ko nire-recommendang gawin nyo yon. Okay? Kasi dyan pumapasok yung tinatawag na preference. Sa akin kasi, kontento na ako sa acceleration nito tsaka sa take off niya sa damba niya, sa hatak niya, kontento na ako. And kaya ako binawasan yun para mas lalo silang magdikit, para yung highest gear ratio ko mas tumaas pa at mas makakakuha ako ng top speed. Okay? Hindi ko sinasabing yun ang best setting, hindi ko sinasabing gawin nyo yun, pero ginawa ko yun para sa preferences ko. Ngayon, kung gagamit kayo ng magic washer, nire-recommenda ko ba o hindi? Nasa sa inyo yon. Gusto ko lang i-explain dito kung ano talaga yung function nya, tsaka yung mga misconception about sa magic washer, pero nasa sa inyo yon. Okay? Depende sa preferences nyo. Ngayon, ano ba ang dapat na gamitin, makapal o manipis na magic washer? Yun nga, gaya ng sinabi ko, okay lang na maglagay ka ng magic washer, pero hindi dapat siya umabot sa punto na dudulas tong belt mo kapag ginaganyan mo siya. Dapat sumasama to. Kapag nagkakaroon siya ng pagdulas, pag ganun, ibig sabihin masyadong makapal yung magic washer na nilagay mo. Okay? So, yun lang. Dahan-dahan sa pagmamaneho, mga paps.